Galawang Creamline Cool Smashers ang ginamit ni Sed Domingo sa kanilang unang pagkapanalo kontra sa koponan ng Farm Fresh. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, palike and subscribe naman and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita natin yung full performance ni Sed Domingo sa kanilang unang victory ngayong PBL kontra sa Farm Fresh. Nakita nyo talagang yung full performance na gagamit ni Sed Domingo kahit hindi niya pa ganoon nakukuha yung team chemistry or yung momentum dito sa Akari Chargers. Kahapon, ang ganda ng set 1, talagang mainit na mainit po. Nagtapos yung set 1 sa score na 25 ang Akari, 19 naman ang Farm Fresh. Dito nahirapan ng CCS sa Farm Fresh sa unang laban nila. Talagang di kita yung set 1, umabot pa ng almost 30 yung mga score nila. Pero nakita nyo dito sa Akari, hindi naman umabot and so far maganda yung performance. Bakit lumalakas po ngayon ng Akari Chargers? Dahil na rin po sa naiaambag ni Sed Domingo. Si Sed Domingo po kasi ay nahasa sa Creamline, ilang taon din siya naglaro sa CCS at maraming nalulungkot na nawala siya sa Creamline at nalipat dito sa Akari. Di rin naman ganoong kalakas ang Akari Chargers. Pero nakita naman natin unti-unting nabibuild yung kanilang confident at yung chemistry ng mga player. Matatangkad po yung mga player nila. Nandyan din si PP Sharma, alam naman natin matangkad yan. Ang lakas po na blocker niya, talagang pandepensa yan ng Akari. Si Sed Domingo kahapon talagang may gigil yung mga palo niya at mga hataw. Pero may mga nagtatanong sa atin, may pag-asa pa nga bang makabalik si Sed Domingo sa Creamline? Well mga kaibigan, ang isang sagot or simpleng sagot dyan, may pag-asa pa po mga kaibigan. Pero as of now, 2 taon ng kontrata niya dito sa Akari, hindi pa agad-agad yan. Maraming pa pong posibleng mangyari. Marami pang magbabago, At as of now, loaded na po ang Creamline sa mga star player at hindi na po yan papayagan ng PBL management na magdagdag ng mga star player tulad ni Sed Domingo, Kung gusto ni Sed makabalik sa CCS, kailangan merong mag-resign or kailangan may mag-quit na isang player na star player, Yun po ang ibig sabihin natin dyan. Doon siya papalit, Papasok siya, labas, tas magdadagdag ng isa. Hindi pwedeng kung kailan niya gusto agad-agad makakapunta sa Creamline. Pero as of now, nakita nyo ang inaabangan din talaga sa CCS yung mga spike po ni Sed Domingo at yung mga set ni Gia Morado. Sed Gia nga ang sigaw ng mga fans. Ngayon, marami na rin nanonood sa laban nga po ng Akari dahil nandyan si Sed Domingo. Tatak Creamline yan mga kaibigan. Kahit sabihin natin mapunta yan sa ibang kupunan, sa ibang mga team, yung suporta ng mga tao kay Sed Domingo, hindi po yan nawawala, kahit saang kupunan siya. Nakatatak na po sa tao yan. Hindi naman kagustuhan ni Sed Domingo na pumunta sa Akari. Naipit po siya sa sitwasyon. Matapos pong hindi i-renew ng management ng CCS yung kanyang kontrata, no choice na itong si Sed Domingo. Kung saan yung malaki yung offer, doon na lamang po siya pumunta. At eto nga po, yung nanalo yung Akari Chargers. Naging import sa Thailand si Sed. Akala ng CCS management, hindi na siya babalik at magre-renew ng kontrata sa Thailand. Pero bumalik siya para sa Creamline. Yun po hindi na-appreciate ng CCS management. And then, nangyari, may lumipat, may lumipat from Chocomucho to Creamline itong si Bea De Leon at si Denden Lazaro. Naipit sa sitwasyon itong si Sed Domingo. Plus, may mga issue din kay Tods Carlos at kay Kyle Negrito na ayaw po ng management ng ganoon. Gusto nila, laban lang, play lang, ayaw nila ng mga issue. Pero normally, lahat naman ng mga teams may mga issue Hindi lang talaga na ibabroadcast, Sa Creamline kasi, kilalang kupunan, kaya nasisilip yung maliliit na butas na pwede namang ayusin. Well, mga kaibigan, abang-abang tayo ng mga updates. At sana nga mga kaibigan, makabalik si Sed Domingo sa Creamline. Yan naman ang gusto ng mga CCS fans. Well, mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.